Naiwan tayo sa ere ng Amerika dahil sila ngayon ay gustong ayos sa China? Talaga ba? Ay naku mga kotsero. I won't bet on it. Totoo lang. I won't bet on it. Pero basahin natin yung balita. Kasi yun yung gagawin nating reference, di ba? Para masigurado tayo sa mga sasabihin natin. Ito po yung lumabas na balita kahapon actually. Ayan ang sabi oh. Biden will push China to resume military ties with the US. Ang sabi daw ng isang US official. Yan. Eh di ba nga, may mga kritisismo na ang sinasabi, ang Pilipinas kumakampi sa Amerika. Akala ko ba partner-partner ang Amerika. Tapos all of a sudden, biglang si US gustong magkaroon ng military ties with China. Okay. Sige, basahin natin tong balita na to. Okay. US President Joe Biden wants to re-establish military-to-military ties with China. White House National Security Advisor Jake Sullivan said on Sunday, days before the president and Chinese leader are set to meet. Okay. Biden will meet Chinese President Xi Jinping in person for the first time in a year on Wednesday during the APEC Summit in San Francisco. Okay? Diba, pumunta na nga si Presidente kanina diyan sa APEC Summit na yan para mag-participate din, ano? And it will only be the second in-person meeting between the two leaders since Biden took office in January 2021. Yan. Sabi, the president is determined to see the re-establishment of military-to-military ties because he believes it is in the US's national security interest. Sullivan said in an interview with CBS Face the Nation, we need those lines of communication so that there aren't mistakes or miscalculations or miscommunications. Yun naman pala. So, hindi naman pala military tie. Hindi rin siya treaty. Hindi siya military agreement tulad ng meron tayo sa Amerika. It is for the purpose of lines of communication. Ayan, no? Malinaw eh. Lines of communication lang pala. Just go. hindi masyadong lumipad yung propaganda, guys. Kasi meron din tayo niyan. Anyway, so syempre gusto natin i-kumpirma kung yun ba talaga ang gustong sabihin ng what do you call this? Military ties. Okay, so, chinek natin sa iba. Ito, Financial Times naman. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito po sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Gumawa kayo ng account dyan, lagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops dito sa ating bansa. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, ganito na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Sabi, Joe Biden to press Xi Jinping on reopening military communications. Ito mas malinaw, military communications. At San Francisco Summit. Okay. Ang sabi, Joe Biden will press Xi Jinping, okay, on the need to revive communications between the US and Chinese militaries when the two presidents hold a summit ahead of next week's Asia-Pacific Economic Cooperation Forum. Or yung APEC Summit. The White House on Friday said Biden and Xi would meet in the San Francisco Bay Area on Wednesday before they attend APEC. So, bago sila pumunta ng APEC mamaya, magmi-meeting muna sila sa San Francisco. The two sides are trying to renew efforts to stabilize relations amid rising tensions over issues including Chinese military activity near Taiwan and US exports restrictions to stop China from using cutting-edge technology.
Ano ba naman kasi yan? Ang nangyayari kasi diyan, mga kutsero, si China, syempre 'di ba, kay Broadcom yata 'to, ito yung kay Broadcom. Gusto nilang gamitin yung high-end technology, yung mga chips, yung mga microchips, et cetera, et cetera. Pero merong pagdududa sa side ng Amerika na baka gamitin ito para sa kanilang mga sandata, pampasabog tulad nun. So, nagkaroon ng parang restrictions. Hindi pwede magbenta sa China ng mga high-end chips. Lalong-lalo na yung mga pwedeng magamit nga sa mga sandata nila. So the summit will be their second in-person meeting as leaders 1 year after they met at the G20 in Bali, Indonesia. She has not been into the US since April 2017 when he then met Donald Trump in Florida. She's expected to attend a dinner with US executives after meeting Biden. So, mukhang kumakarir ngayon ang China. Sa Amerika naman. Ba't kaya? Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Malaking bagay ito, guys. US officials said the leaders would discuss a range of matters, including the prospect of reopening military communications channel that China shut last year after then US House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. Tapos meron pang ito rin naging cause, no? Washington has been vocal about Chinese fighter jets flying too close to US spy planes and surveillance aircraft flown by US allies including Canada over the South China Sea. Anong gugulo kasi si China. Okay. So the president has been determined to take the necessary steps to restore what we believe are central communications between the US and China on the military side. Ayun. Parang nga naman daw makaiwas sa miscommunication. Diba? Alam nyo mga kotsero, meron din naman tayo niyan before with China. Naalala nyo ito nung nakaraan? Ayan o. Lines of communication din. Philippines and China to open more lines of communication. Nangyari din to nung January, di ba? Nung bumisita si Presidente sa China, yun din ang sinabi ni Presidente, di ba? Na magkakaroon na raw ng lines of communication between high-level high-level lines of communication. Yun ang sinasabi nila. So, nung April, nung bumisita dito yung kanilang Chinese State Counselor and Foreign Minister si Qin Gang. Actually, tinanggal na yata ito si Qin Gang. Wala na yata yan if I'm not mistaken. Yun din ang sinabi or pinangako ng China. Ang sabi, the Philippines and China agreed to open more lines of communication to prevent escalation of tensions in the West Philippine Sea. President Marcos said yesterday following his meeting with visiting Chinese State Counselor and Foreign Minister Qin Gang in Malacanang. Qin arrived in the country on Friday for a 3-day official visit upon the invitation of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayun na nga. So, there's really, it's not a military to military agreement. Walang ganun. I don't think si China will allow the US to have access to their military. Ano yun? That's a pipe dream. Kalokohan yun. Hindi mangyayari yun. Pwede pa yung sinasabi nito ni, who's this guy? Ito official na to. Jake Sullivan. National Security Advisor Jake Sullivan. Yung lang, lines of communications lang. Kwentuhan. Kwento-kwento lang. Ang neto. Ang ties that bind. But alam nyo nga, kanina nga may kausap akong friend, si Sean Wayne, kausap ko kanina. Pinag-uusapan namin to, di ba? Kasi, although alam naman ni Sean Wayne na I'm more inclined to not support China. Hindi ako supporter ng China. Until siguro pag nagkaroon na ng ibang nakaupo. Siguro kung hindi na Chinese Communist Party ang nakaupo, siguro I might change my mind. Pero hanggat nandiyan ang komunistang China at sila ang ruling party din sa China, hindi ko talaga kaya suporta. Ganun lang talaga.
Pinag-usapan namin 'yan. Ang ano nung ang naging parang conclusion namin is baka naman si America is only fronting this parang good faith gesture ba, 'di ba? Parang nakikipag good faith gesture na kapag tinanggap ng China, edi let there be peace on earth. Pero pag hindi, ang magmumukhang masama si China. 'Di ba? Siya magmumukhang masama eh. Kasi parang ano 'yan, bawa nag-aaway kayo, meron kang kaaway ganyan-ganyan. Pagkatapos niyo magmurahan, pagkatapos niyo mag-insultuhan, pagkatapos niyo biglang nag-apologize sa'yo. Yung sabi mo, sige, sige. May nagsabi sa'yo, sige, sige, sorry na sa mga nasabi ko, sorry sa mga shake hands na tayo, no harm, no foul. Putik, pag hindi mo hinandshake yan, mukha kang coops. Di ba? Mukha kang coops. Pag hindi mo hinandshake yan, mukha kang coops. Di ba? Kapag naman hinandshake mo yan, masama ang loob mo, pero at least to maintain the peace. Yun. Parang ganun yung basa ko lang naman. Medyo mababaw lang yun. Pero parang ganun yung basa ko. Parang iniipit dito si China to do what can be perceived as the right response pagdating dito sa ganitong usapin. But ako mga kotsero, I think there is a more pressing issue. Merong mas malalim na issue dito ang China. Ano yun? Mga kotsero, nagulat ako dito sa balita na to. November 6, 2023. This is very, very recent. China's first deficit in foreign investment signals the West's de-risking pressure. Ano ibig sabihin yan? Nag-negative $11 billion. Negative ha? As in below zero. Negative 11 billion US dollars ang China pagdating sa foreign investment. Mga kotsero, this is unprecedented. For the last 25 or so years, 25, 30 years, si China, maraming foreign investors dyan. Maraming namumuhunan dyan negosyo. Bakit? Kasi mura ang labor, etc. etc. Mas marami yung kinikita nila. Sasaluhin na lang nila yung risk kahit walang kwenta yung gobyerno. Saluhin na lang yung risk, pero kung triple or quadruple naman nakikitain mo, why not? Kaso ang problema, nag-iiba na ang tono ng Chinese government. Nag-iiba na ang tono ng Chinese Communist Party. Naghigpit sila sa mga foreign investors in the name of national security. Yan. Ito ang nangyari. China recorded its first ever quarterly deficit in foreign direct investment according to balance of payments data, underscoring capital outflow pressure and Beijing's challenge in wooing overseas companies in the wake of a de-risking move by Western governments. Ano po yung sabihin ng de-risking? De-risking, mga kotsero, it's a quite a new term pagdating dito sa international relations at international business. De-risking kasi ito yung pagbabawas mo ng risk. Pagbabawas mo ng risk sa mga puhunan mo, sa mga negosyo mo. Bakit? Kasi mga kotsero, itong pandemic, according no sa mga ibang nabasa ko, if there's one thing na naipakita nitong pandemic, ay kung gaano ka-reliant o kung gaano nakadepende ang karamihan ng negosyo ng buong mundo sa China. So ano nangyari? Dahil nakadepende ang produkto ng karamihan ng buong mundo sa manufacturing ng China, tumigil ang karamihan ng negosyo. Lalo na nung nag-extend ng sobra-sobra yung zero COVID policy nila, na lahat ng tao ay nakakulong sa mga bahay at hindi makapagtrabaho yung mga nagtatrabaho sa mga planta. So,
Syempre as a businessman, anong iisipin mo? Naku, maaapektuhan ang ano ko dito, downline ko. Downline. Mahihirapan dito ang ano ko, yung kita ko. Tatamaan. Kasi kapag walang produkto, walang benta. Pag walang benta, walang pera. Ganun lang kasimple yun. So, ang ginagawa ngayon ng mga negosyo, isa-isa na silang nag-aalisan sa China. Not only that, kasi naghigpit din sa mga foreign employees ang China in the wake of their new parang national security laws. Na kapag ikaw napaghinalaan na isang espiya, ay diretso ka sa kulungan. Nangyari yan sa isang reporter na nasa Australia. Na Australian reporter na naka-base sa China. Napagbintangan siya na nagbebenta siya ng information sa Australia. Ayun, kulong 2 taon. Yun. Bintang lang yun, ha? Wala pang napatunayan yun. So may ganyang ganap. But anyway, ito nga sabi. Direct investment liabilities, a broad measure of FDI that includes foreign companies' retained earnings in China, were a deficit of 11.8 billion during the July to September period according to preliminary balance of payments data. Ito yan, papakita ko sa inyo yung graph. Ito yung graph ng FDI, China Foreign Direct Investment, quarter 3. Di ba? Ganda, di ba, dito? Pagdating dito, nasa 100 billion, di ba? 100 billion, 100 billion, 100 billion. More or less, siguro ang average nila mga nasa 50 billion or at least 25 billion. Lowest nila is around 25 billion dollars. Ayan. Siguro more or less. Sa pinakamalaki nila is nasa 110, 120 billion US dollars. Quarter 1 ng 2020, medyo okay, di ba? Medyo okay. Tapos, makikita natin, nag-spike siya 2020, siguro mga 2022 or 2023. Ay, bumagsak. Bumagsak. Parang bundok nag-slide down. Umangat ng konti. Siguro this is around the time na yung extension to ng zero COVID policy. Ayan, bumaba ulit, tas dire-diretso na siya. Nag-slump na siya. Nag-negative. Ayan, 0 billion. Ayan, 0 billion. Nag-negative na siya. Negative 11.8 billion US dollars. Grabe to. So mas maganda pa pala ang investment performance natin sa Pilipinas. Mas maganda pa pala ang investment performance natin sa Pilipinas kung ikukumpara natin sa China in terms of foreign direct investment nitong nakaraang 3 quarter. Di ba? Ayan. Ito na yung dahilan. The outflow of foreign direct investment or FDI is a reflection of the sharp deterioration of... Wait lang lalaki natin na mas maayos. Ayan. The deterioration of China's economic prospects, the world's second largest economy, continues to struggle with a sluggish COVID recovery, a deterioration in consumer and business confidence, and an ongoing decoupling and deglobalization trends. So parang sinabotahin ng China yung sarili nila. Negative 11.8. My goodness. Ang laki nito, guys. What they are saying is some of the weakness in China's inward FDI may be due to multinational companies repatriating earnings. Ibig sabihin, ibinabalik sa Amerika yung kanilang kita. Hindi na sila nagre-reinvest sa China. Binabalik na nila sa kung saan sila nanggaling na bansa. And the proof is this. Manufacturing moving out of China for friendlier shores. Ito po balita noong August 7, 2023. Nag-aalisa ng negosyo sa China. Mga foreign investors. Example. Ayan. Sana yun? Example. Intel.
Intel has said that it's considering moving some of its manufacturing out of China to the United States to comply with US government regulations. Microsoft has said that it is considering moving some of its manufacturing out of China to Europe to reduce supply chain risks. Ito yung naging problema ng pandemic eh. 'Di ba? Lahat ng negosyo nasa China. Lahat ng manufacturing wala, sarado lahat ng manufacturing o di walang negosyo. 'Yun. Ayun yung nagkaroon ng problema sa supply chain. Nike. Nike has said that it's considering moving some of its manufacturing, some pa lang naman, out of China to Southeast Asia to improve quality and reduce costs. Dell announced that it will be moving some of its manufacturing out of China to Vietnam and Mexico to reduce costs and improve efficiency. Kaya pala nag-negative 8 billion, no? 11.8 billion pala. Other countries are seizing this opportunity to gain the share of the world's manufacturing. Some of the countries that are becoming popular destination for companies that are moving manufacturing out of China include Vietnam, India, Mexico, Indonesia, and Bangladesh. These countries offer low labor costs, more stable political environment, and closer proximity to major markets. Ito lang yung nakakalungkot dito, guys. Oh. Tinanggal nga nila yung mga negosyo sa China. Sino ang nakinabang? Si Vietnam tsaka si Indonesia dito sa ASEAN. Again, mga kutsero, ulitin ko lang. The reason kung bakit ganito, kasi si Indonesia at si Vietnam ay merong polisiya sa kanilang mga batas, 100% foreign direct investment friendly sila. Dito sa Pilipinas, may limitation tayo, 60-40 on all industries. Sa kanila, may mga konti lang yung industriya na kailangan 60-40. Sa majority, pwedeng 100% foreign owned. Talo tayo, guys. Lugi, 'di ba? Inilabas na ng China. Sino na ikinabang? Si Vietnam tsaka si Indonesia. Paano naman ang Philippines? Di pwedeng EDCA lang. 'Di ba? 'Di ba, Mr. President? Di naman pwedeng EDCA lang. Bigyan mo naman kami ng trabaho dito. Si India, mga kutsero, nakinabang ngayon dahil si Apple ay lilipat ng India. Si Apple lilipat siya. Apple in particular has been a vanguard in moving its manufacturing out of China and into India. In 2022, Apple tripled its iPhone production in India and it is expected to continue to increase its manufacturing presence in the country in the years to come. So mga kutsero, bakit all of a sudden, biglang merong pag-uusap na magaganap kay US at kay China? It's precisely because of this. It's because of this. Naramdaman na ni China yung bigat ng pressure ng pagbagsak ng ekonomiya nila. Diba? Second meeting since 2017. Naramdaman na nila eh. Kaya ngayon, meron ng leverage si Amerika. Pwede niya sabihin kay China, o China, para man gusto mo na makipagtulungan sa atin sa buong mundo. Diba? Baka gusto mo na maging friendly sa buong mundo, diba? Mga kutsero, laki ng 11.8 billion ha. Negative. Buti sana ko 11.8 billion lang eh. Yung kinita na foreign investment. At least naka-positive ka, diba? Kaso hindi eh. Negative 11.8 billion. My goodness. But, saan ba pupunta ito? We don't know yet. I guess this is only an effort on the US, on America's end. It's an effort probably to maintain control over the global market. Yun lang, yun nakikita ko dyan. As far as China is concerned, sa China naman, this is for survival. This is for economic survival. Kaya nagpunta dito si Xi Jinping. Kaso mukhang kaya nagpunta sa Amerika pala si Xi Jinping. Pero kaso dahil mukhang hindi na niya magagawa yung kanyang pangarap na
completely decouple from the US. Dahil dyan. Diyos ko, 11.8 billion. Negative 11.8 billion, mga kakotsero. Diyos ko, my goodness. Kahit sinong presidente, iikot ang puwet kung ganyan ang papasok na yung mga numero na papasok sa lamesa mo. Anyway, I hope, mga kakotsero, this will lead to a resolution of a lot of issues na meron po ang mundo sa China. And particularly in the Philippines, dahil alam naman natin na we are partners with the US, especially sa military support. So let's all hope na si China will be less bully and more participative sa mga ganap dito sa ASEAN, di ba? Let's hope. We can only hope, di ba? So, yun. So mga kotsero, ganito lang po muna tayo muli sa ating video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At paki-follow na rin po ang aking Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito po sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right, so bye everyone. See you next time.